At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. For our first question, Catherine Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good afternoon. Ma'am, may we get your reaction on the resolution filed by Senator Robin Hood Padilla seeking an inquiry in aid of legislation regarding the performance of the PCO? I-divide ko po sana into two. First, the senator said that there are concerns regarding the dissemination of unverified, inconsistent, potentially propagandizing and misleading information from the PCO, which have contributed to public confusion, misinformation, or misinterpretation of government actions and policies. Yun muna, ma'am. Yun daw pong concerns. Findings niya na ba po yan? Findings niya na po ba yan? Evaluation, verified? Although I believe it is in the resolution, but I would like to know if it is already, that concern is already verified, that there is unverified propagandizing that the PCO is doing? Is that what you're trying to say, Ms. Katrina? Unfortunately, I do not have information as to how the senator gathered the data that he placed in his resolution. But how does the PCO respond to that insinuation that the senator has already incorporated into this document lodged before the Senate premises? It is kind of sad. It is kind of disappointing because had he viewed the press briefing in full, he would have observed and witnessed how we deal with the government programs and government projects for the people. So, gano'n lang po. Sir, sorry ma'am, follow-up question. Another point he is raising is that there is public commentary criticizing aspects of the PCO's communication style. He alleges that some official communications have been delivered in a manner that is combative, rhetorical, or lacking in data-based clarity rather than as calm, fact-based, and public service-oriented messaging. And I guess he is pertaining to you because you are the face of the PCO so far. That's what you guess. Well, anyway, I would like to quote the statement of Secretary Dave Gomez. That resolution, we welcome the filing of the resolution, according to Sec Dave Gomez. Full cooperation ang PCO upang maliwanagan at matulungan ang Senado sa kanilang trabaho. Last from my end, what do you make out of Senator Padilla's recent rhetoric with regards to the PCO? First, we all know na he presented an audio clip alleging na ikaw po ay nakipag-usap sa isang troll, and then now we have a resolution seeking inquiry in aid of legislation against the PCO. Well, I guess as a senator, he should also provide proof, pieces of evidence to what he is I don't want to say accusing, telling us some kind of negative on the part of the PCO. Maraming salamat. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Good afternoon, Yusek. Former DOLE Secretary Silvestre Bello said he was removed as MECO chief because he declined an offer to run as congressman. He declined to offer to run against Congressman Ungab of Davao's 3rd District in exchange for 1 billion pesos and an assurance that he will have a cabinet post in case he loses the election. Have we heard from the president about this? I talked to the president personally on this matter, and he said it's a lie. And ma'am, may we know what's the reason behind Bello's removal from MECO? You can ask him. But on the part of the president, it's a lie. There's no truth about that. And speaking of cabinet positions, ma'am, may updates po ba sa cabinet revamp or reorganization natin? Sa ngayon, wala pang ibinibigay na update. At kung meron pa, katulad sinabi mo po natin noong Wednesday, kapag mayroong update, ibibigay ko po sa inyo lahat. At mababalitaan naman po natin pag nagkaroon ng cabinet revamp ulit. Maraming salamat. Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po. Yusek, ano po ang paliwanag ng Malacanang doon sa recent video ni Zaldico, this time dragging the First Lady doon sa usapin ng rice importation at saka ng onions? Alam naman ng First Lady at ng Pangulo ang katotohanan at nito lamang nakaraang araw ay
Si Secretary Kiko Laurel na po mismo ang nagpatunay kung ano ba ang katotohanan at kung ano ang naging karanasan niya sa pakikipag-usap o pakikipag-deal sa kanya ni Zaldico. So hanggang dyan lang po muna ang ating masasabi. At mas magandang malaman muna lahat ang katotohanan mula kay Secretary Kiko Laurel. Pero Yusek, what was the reaction of the First Lady when she learned about the recent accusation of Zaldico? Kilala po natin ang First Lady kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga balita, mga kwentong walang basihan. Magkikibit balikat lang ang First Lady, alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. At yun, may mga taong nagtatanggol at nagsasabi kung ano ba talaga yung nangyari. Does the palace find this concerning or alarming considering na ilang videos na po yung nilalabas, inuunti-unti sinasama yung first family? Makikita na naman po natin kung anong talagang motibo dito eh. Sabi nga natin, mas maganda po na kung meron siyang video, dapat lahatan. Para hindi unti-unti at nagagamot kung ano yung mga pagkakamali sa mga una, pangalawa, pangatlong video. At ang hamon nga ng Pangulo, umuwi siya rito. Isabihin niya lahat ang kanyang mga sinasabi, patunayan niya ang katotohanan na sinasabi niya dito sa bansa at manumpa siya na yun ay katotohanan. Salamat, Yusek. Thank you. Eden Santos, Net25. Yusek, dun po sa previous briefing po ninyo ay inyong nabanggit po na yung pahayag ni VP Sara na readiness to replace the president, batay na rin doon sa tanong nung interviewer, ay a form of political destabilization. Pwede po ba ninyong i-elaborate lang paano nyo nasabi na ito po ay forma ng destabilisasyon sa administrasyon? Nung nakaraang araw po ay nasabi ko na kung bakit ito ay maaaring form of political destabilization. So nagsagot na po natin yan. Pero parang under the Constitution naman po, the Vice President, siya po yung first in line to pwedeng pumalit po sa Pangulo. Nakalagay po yon either natanggal ang Pangulo, nag-resign, nagkaroon ng malalang sakit, or namatay po. May mali po ba doon sa kanyang sagot na siya yung pwedeng ready to replace the president? Iba po ang sinasabi ng Konstitusyon. Tama po na siya po ang next in line and succession kapag ka po legal ang pagkakatanggal at pagkaka-remove sa Pangulo sa pwesto. Iba naman po yung nag-a-anticipate at sa gitna ng mga isinisigaw ng kanyang mga kaalyado o ng mga supporter na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Magkaiba po yun. Thank you. Reminder lang po, one question, one follow-up. Next is Chris Jose Remate. Good afternoon, ma'am. Ma'am, next week po, December na, ilang tulog na lang, sabi nga nila ay Pasko na. Pero ma'am, may sinasabi po si DTI Sec Roque na kasya na raw ang 500 pesos para makapaghanda sa Noche Buena. At ang sabi po niya, and I quote, kung tutuusin, 500, makakabili na kayo ng ham. Makakagawa ka ng macaroni salad. Makakagawa ka rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung kakainin. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Meron, di ba? Yung per shape, mura lang yun. Well, anyway, hindi ko po yan masasagot sa ngayon dahil mismo po, ang DTI sa ating pagkakaalam ay magkakaroon din po ng scheduled press briefing. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 1 o'clock. So, doon mas maganda po na mas maliwanag po niya kung ano po at paano niya makukompute yung pagbibili ng ham sa halagang 500 pesos. Baka dalawa nga po mabili sa ganun. Pero ma'am, sa tingin nyo, kasya po ba ang 500? Personal ko, kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasya yun yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad?
Ulit-ulit kung dapat pagkasyahin. Pagkasyahin yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas sa mga... At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Depende. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. Okay, ma'am. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan si diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Thank you po, ma'am. Thank you. Jom Garner, DZMM. Hi, Yusek. Good afternoon po. Napatawa ako ng question niya eh. Nag-isip tuloy ako, nag-compute ako tuloy. President Marcos on Wednesday accused the campo of ex-Acobicol Portales Representative Zaldico, specifically his lawyer, of attempting to blackmail the administration by asking that his client's passport not be cancelled in exchange for not releasing certain videos. This was denied by COS lawyer Attorney Rui Rondain on the very same day. May we get more information about this? Sino po ang nag-approach sa Pangulo kung siya man, na lawyer daw ni Ko? Sino po ang in-approach at paano po at kailan po ito nangyari? Salamat. Ulitin po natin ang sinabi ng Pangulo. Nalapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Yan lang po ang ilan sa mga nasabi ng Pangulo noong nakaraang Miyerkules, Wednesday. The President has his basis when he said those statements, but as of now, I cannot make further discussion further than what the President said. Sa ngayon po, yan lang po ang aking masasabi. At kung meron pa pong ibang detalye, at ako'y magiging authorized to say those details, saka ko na lamang po sasabihin. But as of now, hanggang dyan lang po na muna ang aking masasabi. For our last question, Eileen Taliping, Abante Tonight. Ma'am, good afternoon. Sunday po, malaki ang rally na naman na magaganap. Ano po ang preparation ng gobyerno? Muna gobyerno, NCR, mga PNP, ano po yung ibinigay nilang report or kung meron na silang info para sa preparation nila? Actually, pang-apat na ba to? Pang-apat, pangatlo na rally since September 21 and then November 14, 15. Right? And then, ito na, pangatlo na halos. So, lagi namang handa ang DILG, ang PNP, at sinabi ka po nila na itong November, itong araw na to, November 28, ay full alert na po. I-place na po ang NCRPO on full alert. At para po magkaroon ng maximum police presence at tamang deployment. 15,097 police personnel po ang di-deploy para dito po sa rally na to. How about security preparations po dito sa Malacanang po, complex? Ganun pa rin po, wala pong magbabago. May lockdown na naman. Sa ngayon po, wala po tayong maibibigay na anumang impormasyon sa ngayon dahil wala po akong update kung ano po ang magiging estado dito. Sorry ma'am, nakakasiguro tayo na safe and secure ang Malacanang considering may mga residente dito kasi baka mayroong mga pupuslit at pupunta dito sa paligid. Pangatlo na nga po itong rally. So, handa na po ang PNP pagdating dyan. Thank you. Maraming salamat po, Yusek. Tulong at serbisyo para sa indigenous community sa Zamboanga, handog ni Pangulong Marcos Jr. Tumungo papuntang Zamboanga kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maghatid ng essential government services para sa ating mga kababayang indigenous people. Layunin ng Pangulo na ipamalas ang kahalagahan ng mga indigenous people and communities hindi lang sa kasaysayan ng bansa, kundi sa pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Kabilang sa handog ng Pangulo tulong at serbisyo caravan ang mga programa ng DSWD na 100 pesos or rather 10,000 pesos para sa 70 IP families mula sa AIX program, grocery packs sa ilalim ng Walang Gutom program, family food packs at Sustainable Livelihood Program grants na nagkakahalaga ng 15,000 pesos para sa 100 beneficiaries. Kabilang din sa serbisyo caravan ng administration ang ibang mga ahensya gaya ng PhilHealth na umagapay sa registration ng mga dumalo sa kaganapan.
Bukod sa serbisyo caravan, naging abala rin si Pangulong Marcos Jr. sa paglulunsad ng isang road improvement project sa Purok 4 Araneta Drive na inaasahang makapagbibigay serbisyo sa higit 5,000 kabahayan. Namigay din ng 10 fishing boats ang Pangulo bilang tulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga mangingisda at buong komunidad. Nagpahayag din ng suporta si Pangulong Marcos Jr. para sa indigenous communities at nangakong kailanmay hindi sila pababayaan ng pamahalaan. Dahil naniniwala ang Pangulo na ang pagtulong ay walang kondisyon, minarapat niyang dalhin mismo sa komunidad ang mga programa ng gobyerno para sa lubos na ikagiginhawa ng ating mga kapwa Pilipino. At bago tayo magtapos, mahigit 1 buwan bago magpasko, pinasinayanan ni First Lady Liza Marcos kahapon ang pagpapailaw ng Christmas tree sa Dabansyon, Baguio City. Ipinakita rin dito na sa likod ng mga napakaraming ingay, nananatili pa rin ang pagmamahal at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ang Pasko ay para sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabataang Pilipino na sabik na makita ang makulay na Christmas tree, mga palamuti at matingkad na mga pailaw. Ang mga kabataan din ang unang binigyang halaga sa kaganapan sa pamamagitan ng simpleng programa at mga regalong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng unang ginang sa nasabing okasyon. Kung noon, mga nakaraan ay isinara sa publiko ang The Mansion sa Baguio City, sa pagpasok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay binuksan ito sa publiko nitong September 2024 upang magsilbing Presidential Museum. Bukas sa publiko ang The Mansion tuwing Huwebes hanggang Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nananatiling bukas at libre ang tour sa museo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.